Mahirap sa Pilipinas pero hindi rin birong maging OFW dito sa United Arab Emirates. Pero ang susunduin natin ngayon is nanggaling sa Pilipinas na magtatrabaho dito sa United Arab Emirates. Nakakatuwa kasi kaming ABA or Al-Babalabiyat na nag-process ng job order nila and recruitment agreement sa Philippine Consulate at also with the help of our licensed recruitment agency na nag-process na kanyang OWA, OEC at PIDOS at nakarating siya dito ng maayos. So puntahan natin ngayon si Kuya at tanungin kung kamusta nga ba ang pag-process ng mga documents niya, kung ano nga ba yung pinagdaanan niya, kung na-offload na ba siya sa Pilipinas at kung paano niya nakita ang trabaho dito sa United Arab Emirates. So let's go! Hello po! So guys, finally nandito na rin si Mr. Arman sa UAE. Hello po! Welcome po sa Dubai! Kamusta po? So guys, finally nandito na rin si Mr. Arman sa UAE. So welcome po sa Dubai, Thank you, Mr. sir. Arman. So kamusta naman po ang biyahe niyo? Okay naman yung biyahe, sir. Wala namang problema. Tapos, hiningila sa akin yung passport ko, tapos yung OEC. ticket, OEC, yun lang. Tapos Hindi lang okay po, na-offload na po ba kayo before? Hindi, sir. Wala pa. Wala, wow, nakakatawa. Sobrang smooth. Bakit po kayo nakamask? Medyo nabosin. So medyo iniubo daw pala si Sir. So, yun na nga. So walang tanong-tanong from immigration doon sa Pilipinas papunta dito. Yes, sir. Wow. So napaka-smooth talaga. Hindi rin po dito sa immigration, wala rin pong tanong. Passport lang kinuha. Wala pong tanong, passport lang din po. Pero katulad po ng iba, first time nyo po bang magiging OFW? Hindi na. Pangalawa ko na to kasi Saan na po kayo naging OFW before? dito rin sa Dubai. Ay, sa Same Dubai company din. lang oh. Same company, wow. Same company. Siguro maganda ang performance nyo kaya kinuha kayo ulit. Pero bakit muna kayo nauwi noon? Kasi nung time na yun, nag-for good. Nag-for good na kayo. Okay. Ito ang magandang katanungan kasi nagpo-for good yung mga tao. Bakit kayo nag-for good muna? Kasi nung time na akala ko okay na kasi yun nga, May ipon na kayo. sakto lang. Pero bakit nga po kayo nag-for? Ano yung pinaka-main reason? Nag-asawa ba kayo? Siguro sa family yun. Na, Sa family. So, Kasi parang, nung time na yung 4 years, di ako nakapagbakasyon. hindi kayo nakapag-bakasyon. So, nag-bakasyon kayo, Yung pandemic. diretso nyo. Nung pandemic talaga, most of the time, ang daming naapektuhan. Pagkatapos, ang mahirap sa pandemic, dito, talaga naghihirap ang mga OFW kasi walang trabaho that time, walang kita. So ngayon, actually tayo mga OFW, pag nahirapan dito, ang solusyon natin, umuwi, mag-for good din, no? Yes, sir. Pero pag umuwi ng Pilipinas, Yan, naisip mo na, ay gusto ko nang bumalik. mas mahirap pala sa Pilipinas. Ano ang difference na nasa Pilipinas, nasa Dubai? Yung, ano lang, parang iba yung, ano dun iba yung trabaho, parang yung gusto mong hinahanap na sahod mo para mas makakatulong ka, parang gano'n. Oo, so dun sa Pilipinas, kahit trabaho ko ng trabaho, parang ang liit pa rin nakita, no? Pero dito, Dito, parang, mas malaki naman ang kaunti pa kasi hindi ganun kabigat ang trabaho din. Ah, No, okay, so ilang years po kayo nag-stay sa Pilipinas? hindi na, ano lang, make it 5 months. 5 months lang. 5 months lang po pala. So 5 months nag for good. Pagkatapos, after 5 months, ang Bumalik. bilis. So, Bumalik ulit. ganito, may dala kayong pera na umuwi kayo. Sakto lang din. O hindi ganun ka, ano? Hindi naman. Pero napakabilis naman po ng desisyon na after 5 months, okay. Sino ang kinontak nyo sa company para kuhanin kayo agad? Yun nga, yung sa inyo, yung ABA, na-search ko po sa YouTube. Oo. Nakita ko tapos sa Facebook. Sabi ko, okay to, parang legit. Kasi parang nakikita ko na marami kayong natutulungan eh. Opo. Na marami napunta, sabi ko yun. Sinib ko yung number nyo. Tapos yung sa shoutout din kay Jason Alvarez, yun. Wow, sino pa si Jason Yun yung Alvarez? nagchat sa'yo lagi na tulong sa akin Okay. din. Papunta. At sa manager namin, sa supervisor namin si Ella. Yun. Salamat din sa tulong nila. Oo. Sa mga trabaho ko din, lahat sila parang tinulungan din nila. ako. Tinulungan talaga nila kayo para makapunta dito. Tsaka sa amo ko, Sir Aid. Thank you, sir. Kaya nga, buti kinuha ulit kayo ni Sir Raid, no? Nakakatawa naman po. Mabait mo yung amo namin. So, sa Facebook niyo lang po pala kami nakita. Sa Facebook, tapos doon na nagsimula na Nagkapag-asa kayo ulit na bumalik. Okay. So, ngayon, sa pagkaasa niyo ngayon bumalik, nakita niyo kami doon sa TikTok. Buti hindi kayo nag-isip na baka scammer to mga to. hindi na kasi nakita ko na maraming pinopost halos araw-araw nakita ko. Yung mga dati pa sabi ko, okay to. Makasama to, pagkatiwalaan, legit. Kaya, kasi guys, alam niyo pag ex-OFW ka na, papas magtutourist visa ka, malaki ang chance na ma-upload nyo. Kayo, buti hindi nyo inisip na mag-tourist. Hindi kasi, nung time kasi noong una, nag-tourist na ako eh. Andito pa yung mga kapatid ko. Oo.
Ay ngayon sabi ko, parang delikado yan. Oo. Medyo So, mahirap. alam ni Sir, ang risk pag nag-tourist siya kasi nga ginawa na niya dati, nag-tourist na siya. So, pag ginawa niya ulit, masasayang yung pera. Pero buti same company, hindi kayo naghanap ng ibang companies na parang, okay, baka may ibang company na willing akong i-hire din. Or what. Ba't hindi kayo naghanap po? Ay, hindi na kasi chinat ko yung amo ko, sir. Hiningi ako ng ano sa kanya. Sorry sir, kasi yung time na hindi ako nag-renew eh. Eh gusto niya ako mag-renew. Ay, mabuti naman na ano naman niya. Sabi niya, okay. Wow, napakabait. Anong lahi po yung amo niyo? Yan. Syrian, okay. Sir, yes. Anong trabaho po ang babalikan niyo dito sa UAE? Ganun pa rin yung trabaho ko dun sa ano namin. Sa coffee shop pa rin. Sa coffee shop pa rin po. Okay, nakakatuwa. Barista po kayo. Okay, so yun naman pala ang kagandahan. Pag talaga maganda ang performance mo sa trabaho dati, talaga malaki yung chance na kuhanan ka. Ano naman po yung masasabi niyo sa family niyo? Ngayon, iniwan niyo sila, 5 months pala nakakalipas. Balak niyo ba silang kuhanan in the future? Yun nga yung nakakalungkot niya eh. Kasi yun nga, mabilis lang yung pagbakasyon ko. Pero wala rin nga just kailangan ko rin talaga magtrabaho. Kaya na nga, 5 months na. para sa kanila, sa future ng mga bata. Yun. Parang, Kaya test lang muna dyan. parang hindi ko masasabing for good po yun kasi 5 months. Kaya nga sir. 5 months lang po talaga. Mm. Pagkapos wag for good. Pero sabi niyo pandemic, pero hindi naman po. Nung pandemic di kayo nakauwi. hindi ako nakauwi. Okay pa, kaya nung umuwi kayo na, dire-diretso na siya. Okay. So at least ngayon po nandito na kayo sa Dubai, makakapag-start na rin kayo. Better kung kukuha na yung asawa niyo in the future, sabay kayo dito. Pwede niyo po siya i-family visa para in the future kasi malaki naman yung sweldo niyo. Wow! Ano yung masasabi niyo sa mga taong gustong mag for good na nandito na? Siguro, bago mo na mag-forgot, pag-isipan mo na talaga ng maraming business na yun, uuwi ka na talagang sigurado ka na, hindi yung magsisi ka kasi hindi pa ano, kaya kailangan talaga sigurado ka na. So kayo nagsisi kayo? Hindi masyado kasi kasama ko naman yung pamilya. Yeah, pero may halong pagsisisi. Ano? Okay lang yan. At Ganyan saka, ano talaga. din pala sir, shoutout sa mga kapatid ko. Kasi talagang the best. Tinulungan nila ako lahat ng mga kapatid ko. Hindi nila ako pinabayaan sa lahat. Yeah, kasi Yeah, may thank you placement fee po eh. May processing fee na binayaran sila para i-process yung OWA. Yung OEC, kapatid ko din. Yung kapatid niyo po yung tumulong sa inyo. So nakakatuwa lahat sila. naman po at least yung kapatid niyo nagtulong-tulong. Kasi alam nila, siguro na nandito kayo noon, tumutulong din kayo sa kanila. Ay, napakabait naman pala na kapatid, napakabait na tatay, napakabait na empleyado, kaya pinagpapala. Wow, saan po kayo tutuloy niyan? Sa Alin sir? Alain! Oo. Alin pa ako. Paano? May susundo po dito? Mag-chat ako dyan na sabi ko sunduin na lang ako dyan. Okay, kala ko walang susundo kasi wala na rin pong bus ngayon. Medyo malayo-layo ang Al-Ain guys from here pero still, ang pinaka-importante is nandito na ulit si Kuya. Ano yung naramdaman niyo nung pagpasok sa immigration at nandito Medyo na noon kayo? na, kinakabahan nila ako pero sabi ko, kumpleto naman ako eh. Oo. Wala kaya siya sabi ko walang problema to. Oo. Ayun, pagbigay ko ng mga papel, diretso na pati dito, mabilis lang. So masayang-masaya po kayo noon. Masaya kasi makapagtrabaho ulit. Yeah. So, pero wait lang. Tanong din po, isa pa. Sa Pilipinas, umuwi kayo, ano yung naging trabaho mo? Sa doon, siguro mga 2 buwan sa bahay lang muna talaga. Kasi nga, nag-aantay ko ng may tindahan naman. Opo. Sari-sari store naman, tumutulong ako sa asawa ko yun. Tapos, nung naghintay na ako ng process ng visa, yun, napunta ako na Manila, tapos nagbibiyahe muna ako ng tricycle. Sideline, habang naghihintay. Ang hirap ng buhay sa Pilipinas kung tricycle, syempre pa unti-unti lang din po yung kinikita. Sakto naman, medyo malaki din naman kita, pero hindi lang talaga, ano. Pero maninibago kayo, galing kayo dito, tapos pumunta kayo dun sa Pilipinas, ganun po, no? So, grabe. Pero pag may pangarap ka talaga, talagang, ano mo, gagawin mo ang lahat, especially kung makapunta dito sa UAE. Kita mo siya, chinyat talaga yung amo niya para makapunta dito. So, yun nga sabi ko nga kanina dun sa intro ko, mahirap sa Pilipinas, pero hindi rin madaling maging OFW. Ano po? So, ganun po talaga ang buhay, pero Kaya, kailangan ng sipag at tiyaga. yeah. At para sa family natin, talagang gagawin natin lahat, no? Yes, pero wala naman po kayo dito ibang pamilya. Wala po. Nag-isip. Yung ano ko dati, yung kuya kasi dito rin dati, kaya Samar kami. Nagsamar. Pero may ibang babae po kayo dito. Wala na. Wala po. Shout out sa mga ako, RB Jin. And Leon Boy. Sa'yo, Beaver G. Yeah. Ingat kayo lagi yan, aral kayo mabuti. Basta mamimiss kayo. Yeah, so napansin ko kay Kuya na napakabait niyo po talaga. Parang ano kayo. Pero sige po, tatapusin natin vlog kasi alam ko
pagod na si Kuya. Ang haba ng biyahe nila at delayed ang flight nila ng 3 Oo, hours. nagkaroon ng problema doon. Pero ano po nangyari? Parang yung isang pasahero parang na-atake at parang na high blood. Okay. Ayun, nung umalis na kami, bumalik, pinababa mo na, inayos na. Pinababa, inayos na. Okay. Kaya natagal. So ngayon, ano yung marirecommend nyo sa mga, marirecommend nyo po ba yung company na ABA sa mga tao? 101%, ma-recommend ko yung ABA sa lahat ng mga gustong pumunta rito, sa lahat na gustong humingi ng tulong, dito lang kay Sir Will sa ABA. Yes. Legit sila at matulungin sila sa lahat. 100% na makakapunta kayo dito ng maayos. Yeah, thank you so much po. So guys, kaya sinusundo namin yung client namin kasi gusto din namin marinig sa kanila kung talagang marirecommend ba kami at kung talagang kamusta yung process kasi sila yung patunay na talagang totoo tayo kasi nandito na si Sir Arman. So welcome po ulit sa Dubai and thank you po Thank sa you so much tiwala. sa ABA din. Yeah, thank you po sa tiwala kasi kung di sila nagtitiwala, especially hindi naman namin sila nakita, yung kung sino man yung pumunta, hindi. Puro online transaction yung nangyayari pero nagtiwala pa rin sila. So thank you so much. Thank you so Welcome much, po sa sir. Dubai. Yeah, bye-bye.